This program is brought to you by the Masters Psychological Services and Wingzilla. So meron tayong mga questions na kinalap sa ating NGL account ng Nasasagutin SNP. natin. Nasasagutin natin ngayon habang kumakain. Ng paborito naming Only Yes. Wing brand. Kapatid. Sa lahat ng wings, sa Ito lahat na ng nga Only yun. Wings na kinainan mo, Ito na yon. ito na yon. Lahat ng Only Wings na kakainan mo, Subok na. ba't ka pa susubok na? Ba't ka pa mag-try ng iba? Ito na. Ito Ito na. ang makakita ng price na Ay, chinachopsticks. salamat. So, salamat. Maraming salamat sa ating Wingzilla. sa ating sponsor, Wingzilla, sa inyong padala. Yan. Tikman natin. Ako yung kasi, takoyaki. ako nakailang Wingzilla na kayo. Kaya ako Ano na siya? Ako sa branch isa. No, I think yun yung may promo pa sila na 1 peso for only wings ba o 5 pesos. Isipin niyo yun, guys. Sa mahal ng mga bilihin ngayon, 5 pesos pa rin tong That was Wingzilla. 2024. So, 2024 kumusta naman unang yun? try. Mm-mm. Sa isang branch pa yun sa North, sa Caloocan. So yun din yun, yung magkakasama tayo. Una. And then second time, Salted. sa Morato na. Parang last year pa. And then last one is before mag-rebrand yung isang branch. Morato pa rin. So, meron tayong ngayon, flavors. Ito ay salted egg. Pakita ko sa inyo. And Chinese Xiaokao. So, this flavor is interesting, no? Ngayon lang ako nakarinig nun. Sabi nga, Dalawa siya. madalang daw magkaroon ng ba't daw may Chinese flavors, ba't daw may Japanese flavors. Wala naman daw ganyan sa cuisine. Natin. Flavors nga ni. Flavors nga, di ba? For a change. So, try natin tong Chinese Xiaokao. I wanna try. Ayan lang Wow, yan ang eh. laki. Grabe. At Kasi nga Wingzilla siya. Wingzilla. tsaka, drumstick na, no? So, ako kasi personally, guys, hindi ko gusto masyado yung wing na part. Mas gusto ko yung malaman. So, nakakatuwa Same. na ang laki nung, how do you call it? Drumlet ata yan. Drumlets. So, ayan siya. Kaya, try natin. Ganun, no? Sugoy! Favorite ko to sa kanila yung Xiaopao. Kasi may spices, medyo maanghang, Siyempre, di mawawala ang kanin as si extra may rice. baong kanin. Actually, sa branches nila, unlimited tong lahat na nakikita nyo. Tama ba? Additional 50 pesos lang ata para unli ramen din. Oh. Pwede na. 50 lang sa ramen. Kasi isang ramen, magkano na rin ngayon. Sorry. Pero paano diskarte natin dito? Yung kakainin, Magkakaibigan naman tayo, di yung ba? kakainin mo, Ito. miso yan. Miso paitan. Ito, tignan natin to. Ano to? Gulay. Repolyo. Kung makikita nyo, masarap yung repolyo nila. May mga biases din naman tayo sa mga Only Wings. Dumating kasi yung time na sikat yan, parang 2015 onwards, no? Naging trend yung pagpapa-Only Wings and all. Tapos noon, sumigat yung Samgyup, medyo may kalaban ng Only Wings. Pero thriving pa rin, may Only Wings business pa rin talaga. Ngayon, nag-ano na. May mga nagma-merge na. Na may Only Wings na siya. May samyup na. Yung Samgyup pa. Kasi, you've got it all. Or we've got it all for you ang peg ngayon ng mga businesses. One-stop shop sa lahat. So, pero actually, nung first time ko kumain sa Wingzilla way back, nagulat din talaga ako sa option sila. Dami, no? Parang first time ko kasi makapunta sa Only Wings na mayroong Takoyaki. takoyaki, tas may fries, may ramen. Seryoso. No, kasi mahilig ako din sa chicken, pero ang usual kong nakakainan is yung chicken lang talaga yung tinda nila. No, or hindi ito yung set of options na meron. So, yeah. Naalala ko nun, Ang laki ng manok. hindi. Natilipan ko ata yung carbonara nila nun sa branch na yun. No? Only Way back. din. Mm-mm. Only din. Nakailan akong plato. Naalala ko. So, subukan din natin to. Dahil kami ay nagmamahala naman dito. Sabi ni Javen, wag niyo ako idamay. Tikman din natin tong konti, ramen. Mahirap pagmukbang Problema natin yung mahirap mama. pagmukbang pag na-enjoy mo, hindi ka magsasalita. Asmir ka talaga pag ganun. Ano to? At ang first question na nga. Baka nakalimutan natin. Tama. Yes. Bukalo, Sabi let's dito, try this. May tanong tayo.
ang unang question. Galing sa NGL. Ikaw magbasa, be. For our first question, valid reason pa rin ba yung sinabi ng isang guy na hindi siya ready mag-commit? Like, di pa talaga ready kasi nag-aaral pa siya. Pero after that, nagkaroon pa rin siya ng GF or girlfriend. After niyang sabihin o after niyang gumraduate naman? Like, di pa talaga siya ready kasi nag-aaral. Pero after that, hindi malinaw eh. After that lang. Feeling ko after sabihin. Kasi kung tapos naman na siya, medyo no question na doon. Sa inyo, anong POV nyo? Love daw buffalo. Medyo may anghang, may kick. So, nakakagana siya Sabi ko lang. hindi valid eh. Sa akin depende. Hmm. Kanino ba valid? Valid ba sa'yo? Valid sa kanya? Yun lang. Kasi circumstantial pag valid dun sa person eh. Kung bakit siya nahati. Pero, syempre kahit tignan naman natin ng tignan naman natin ng diretso. Parang, di ba? Ang daya naman ito, sinabi mong hindi ka pa ready, tapos bigla ka naging ready. Parang, what the hell, bro? Parang ganun eh. Pero, ayun, naisip ko rin, may validity rin naman, pero tignan natin kung sino ba yung nagpapavalidate. Si person ba o yung lalaki? Kasi baka mamaya, valid yun sa perspective ng lalaki na di pa talaga siya ready at that moment of time. Mali lang yung pa-excuse niya o mali lang yung rason niya na nag-aaral pa. Baka hindi ready na mag-commit. Hindi niya during that gusto. time. Ayun nga, hindi niya nga gusto yun. Sa madaling, okay, hindi niya gusto. Hindi niya gusto. Enough. Hindi niya gusto. Hindi lang niya alam paano i-communicate. Pero, Ano ba yun? Kasi usual yan dati. Ewan ko sa ngayon Pero, ilang beses ko na narinig na focus muna ako sa pag-aaral. always yan, always. Para sa akin kasi Sinasabi lagi yun sa akin, yun pala hindi lang nila ako gusto. Baka projection pala ito, no? Hindi, Ako naman, ako projection talaga. Meron kasi ako before. 2 years ko siyang niligawan. Sabi niya bawal. bawal, alin. Bawal siya magjowa. Magjowa. To the point na hindi kami pwedeng maglakad ng magkasabay. Ganon. Tapos sobrang tagulang. Halimbawa, pag around the area na nila, talagang may time nga na feeling niya kakilala niya yung kasalubong. Tinulak niya ako sa kalsada. Buti walang walang sasakyan. Nagulat ako na nagdagdagan ko. Tapos after nun, nagkagulo na. May bagong guy, ganito, ganyan, bla bla bla, eme, na na sabi ko, sige, hindi naman tayo eh. Wala naman akong control kung makikipag-date siya sa iba eh. Basta sabihin mo lang sa akin pag nakauwi ka na. Sheesh! Parang Ano pag kasi? nakauwi ka. Kasagin sila! Bago siya gumraduate. Baka din kasi baka naman honest yun. Baka naman honest na hindi pa pwede. Yun sa question Baka honest naman na may pina-prioritize naman siya. Pero, yung other person is worth the risk na i-break yung promise na yun. Ano, work? Worth the risk. Parang, Sabi ko nga, kaya pangit ko ba tong ako? i-risk. Kapalit-palit ba ako? Bakit Like sa bakit soberano. katuwang ko? Personal din, talagang ako din, ang aking prinsipyo before is, as much as possible talagang hindi magjojowa habang nag-aaral. Hindi ako magjojowa habang nag-aaral. So, valid reason yon para sa akin. Ang problema yon is, feeling ko kasi there comes a time. There comes a time. There comes a time. When we hear a certain call. Yes. There comes a time, there comes a person na babali nun. So, ibig sabihin, hindi enough. Possible na may feelings ka dun sa tao, pero hindi talaga siya enough para may mabasag kang mga prinsipyo, paniniwala, at paninindigan. Kasi ako, prinsipyo gaya ako eh. Diba? Ako thankful ako kasi kay Jay ako napunta. Wow. Kasi kung kami... Pagkatapos mo, gumanong-ganong ka kanina na parang nagsisisi ka, pwede pa naman natin yung hanapin. Hindi, naalala ko lang kasi yung kung gaano ka distressful How played sa you akin. are, bro. You're And played. graduating ako nun during that time. Para sa akin kasi mararamdaman mo naman yun if you're smart enough to know Ano Na- ko sa akin nun two-way things. A hopeless romantic. Pero yun nga, hopeless romantic type na sobrang idealistic na mga tao. Hindi, mapapansin niya ako. Bro, kung ayaw niya talaga. Ganun lang din naman kasi yun eh. Pero yun dun sa part ng pagrarason. Sabihin na natin na nagkamali siya dun sa rason. Either nagkamali siya or siguro nakita niya lang tong other person at the work. That is na i-break yung prinsipyo niya na yun.
or yung promise o hayaan niya nang magalit sa kanya magulang niya, itatawid niya lang yan kung gustong-gusto niya. Pero para sa akin sa ganyan, mas malaking problema pag di ka na lang naging honest eh. Kunwari, sa case niya, dapat sinabi niya na lang na, yung sa'yo tol, di tayo talo. Ayoko. Pero Kaysa parang naman- ano, no? Mm. Mas kayang magsabi ng mga Totoo. babae Nang. na ayaw ko sa'yo. Oo. Kasi nasa kanila yung burden ng konsepto ng pambabasted eh. Pero, hindi lahat matigas para gawin yun. Oo naman. Kasi ano yun eh, it's breaking the person eh. Oo. Tapos, alam mong ikaw yung responsible. Oo. Pag may nagbago sa behavior niya, alam mong ikaw yun eh. Sarap. Babae talaga. Mas madali yun. Kasi nga, dahil culturally, may konsepto ng pambabasted eh. Pero parang pag sa lalaki na nanggaling yung rejection, medyo mabigat siya. Oo, kasi pag galing sa lalaki, parang yung hindi, for lack of a better word, puri, parang ganun. Parang nadadilute yung value niya, yung value ng person na, ay, hindi ako tinanggap. Ay, hindi pala ako gusto. O ng Sa babae. kultura natin na kung saan, Sa Pilipinas, ginugustuhan- masakit yun sa babae. Mm-mm. Kasi hindi nga babae ang naniligaw sa kultura natin, like sa other cultures kasi Mm-mm. babae magpapahiwatig eh. 'Di ba? So sa atin parang binrake ko yung yung cultural norms All for nothing. para ako Para sa wala. pagpapalit na So ayun lang, kung gusto mong mas mabigat yung maramdaman mo, baka during that time na naglalandian kayo, existing na yung naging girlfriend niya. Oh, projection again. Pero kasi kung makakausap kita o baka mag-NGL ka ulit, 'di ba? Specify mo after ba ng pag-graduate nag-GF o hindi pa nga graduate tulad ng excuse niya pero nag-jowa na, Hmm. 'di ba? Basta, kung magre-reject kayo ng honestly. Kasi Outright. bibit-bitin nyo yan eh. Kunwari, sinabi niya nga na, hindi pa ako ready, tapos nagka-jowa ka ulit. Damage yun sa character mo eh. Na, sinungaling ka pala. Yan. Ganyan ka eh. Binabali mo yung salita mo eh. Yun dyan. Mm. Mm-mm. Parang credibility. Walang balls. Walang isang salita. Pero kasi, Kasi, pag ganun, wala ka ng credibility sa kahit ano eh. Hmm. Kasi kaya mo magsinungaling sa ganyang level eh. What Pero- more sa school, di ba? pero minsan kasi, yung indecisiveness na ganyan, baka nagro-root din yan dun sa unsure feelings. Kasi may mga feelings na undeveloped pa, early stage pa lang. Diba? Malay mo na put on the spot yung guy na tara, dapat tayo na, gano'n. Hindi pa naman But pala. it's safe to say Masyadong that the makulit. burden lies on both ends pa rin naman. Kasi pareho rin naman silang mahihirapan. You need to let down the guy, gently as much as possible eh. Then ikaw naman, hopeful ka naman kung lalaki ka. At gusto mo rin naman ng maayos na may communicate sa'yo kung ano ba talaga. Pero ang problema din kasi, nakikita ko para sa mga babae, Ano ba siya? pag mapilit yung lalaki. Oo. Kasi ano yun eh, parang shackles yun eh. Hindi ka May mga makakalimutan. nagsasucceed kasi sa ganun. Namimilit. Pero para sa akin, Nakukuha Sinusuyo. sa kulit talaga. Kasi Totoo talagang naman. years talaga ng ligawan. okay lang naman yun pag pero hindi creepy type ha. Na, Oo. Persistent type lang. Nakikita natin sa media, nakikita natin sa TV yan, yung mga boy best friend type sa mga teleserye. May kaklase ako ng high school. Pero buong college, nililigawan niya yung babae. To the point na yung babae, Sige na nga, tayo na nga. hindi. Ah. Nagjojowa ng iba. Para lang Pero nandun pa rin mapatunayan. siya, boy best friend nga. Hanggang sa gumraduate. Siguro years after pag gumraduate, dun pa lang naging sila. Para kang si Jenny, Pero kasal na sila Forrest ngayon. Gump. Pero feeling ko, isa rin kasi yun eh, napuput din yung babae in a situation na kailangan nila maging masama or na magpa-perceive sila na masama to protect their peace. Diba? Para ma-keep nila yan. Uy, carbs bonaras. Try naman natin ang carbonara. We're very thankful sa generosity ng Wingsila but thank you po bukas pagkain pa rin po namin ito dahil alam nyo naman, napakarami ng binigay katulad ng serving sa Wingsila branches. Yun. Pwede na ako maging endorser. Magaling tayong magpasok ng mga ganyang bagay. Pero going back doon, yung sinasabi ko ngayon, Kala ko tuhana lulo. yung indecisiveness ng tao regardless kung sino pa siya doon sa relasyon. Minsan kasi tinatry out mo nga lang, 'di ba? Na tapos at Tikim lang, times ganun. pag happy days, parang pagkakalmado, okay, sige. Ligaw-ligaw ganyan. Pag commitment na kasi iba na 'yon. Ako personally sa akin iba 'yon. Parang
Hindi, we can talk, we can try, pero pagpapasok sa relasyon, ibang bagay yun. Parang yung mga Ang harap. yung perspective. Gano'n mo. kaya to kalaking manok na to? Ganun. Pero Creamy. yung mga nagpo-propose on public, ako ayoko talaga nun eh. Same. Kasi sobrang burden dun sa babae. Tapos walang idea talaga yung partner What if hindi perceived ng lalaki okay sa relationship, perceived ng babae na Hindi. nagdadalawang isip na siya. Tapos bigla mong gugulatin ng Proposal. tanong ng Aray proposal. ko, sakit nun. Tapos Bes. ang daming tao. Pag nag-no ka dun, masama kang tao ka na agad eh. Oo. Di ba? Talagang, Alam mo yung mga nagpo-propose sa mall, isa pa yan. tapos nagno-no sila. Alam mo yung gusto pa mamili ng babae, kaso kailangan na nila mag-walk out, tapos magsasorry, umiiyak. Ha? I'm so Bibili pa ako sorry. ng suka. Tapos, Ano paano yun? Halimbawa, tayong dalawa, nasa mall tayo. Ayaw mo pa mag-yes sa akin. Sa kwento na yun, nandyan din ako. Diba, nag-propose ako. Hmm. Tapos, nag-no ka. Diba, usually, I'm Walk out sorry. ka na. No. Tapos walk out. Eh, may bala ka pang bilhin. Kunwari, sabi mo kay ate, kunin ko yung nito, pakuha ko ng ibang color. Tapos, namali si ate, tapos bigla siyang nag-propose. Tapos si ate bumalik, wala na. Ang malapit pa niyan, nandun na siya sa kotse. Oo. Kawawa. Damay Naghihintay na sabihin siya yan. doon. Pero talaga, para sa akin, it's not good talaga. The intention is good, okay yan. Pero, imagine natin yung scenario. Kunwari, mag-propose si lalaki, ayaw ni babae, si walk out siya, I'm so sorry, I can't. Walk out, ganyan, crying lady. Tapos, sabihin natin, nakatira sila sa isang bahay. Pag uwi doon, paano sila mag-uusap? Awkward moments na naman. So, sino ang may mali sa sitwasyon na yun at sino ang unang makikipag-usap? Hirap yan. Ano ba yun? Kasi yung lalaki kasi possible na baka magtampo baka maging cold eh. Siyempre, So, yung- masakit yun eh. So yung babae naman, nalagay mo ako sa sitwasyon na ganito, nagulat naman ako. Pina-process niya pa, di ba? Nagdi-decompress pa. Paano? Paano nila sisimulan Ang yun? best example niyan, Leonard and Penny. Sa New Year ba yan? Hmm? Yung Big New Bang. Year? Ilang beses siya nag-propose? Si Oh, Leonard. kinatamaran Leonard. na nila yung pagpo-propose eh. Hanggang sa dulo, sinabi na niya, ikaw na mag-propose, nakailan na ako. Ay, oo, yeah. Big Bang. Kaya nag-propose na si Tapos Penny na. pinabitin niya lang din. Gaman lang siya. Shrug off niya lang eh. Diba? Gumante. It's payback time. Pero So, to answer your question, Yung pag ganti uwi ng- nila, magsasettle naman yun. Parang bakit hindi, ganito, ganyan. may mga cases kasi na pag uwi nila, Wala. naghihiwalay na. Ay, we. Nag-i-impake na. Kasi Possible. yun eh, parang, akala ko ba okay tayo? Wala Akala naman ko ba palang I'm so future sorry, you to- don't deserve me. Or wala Tapos nang... bigla na lang si Piolo tsaka si Tony. I deserve an explanation. No! May movie na bang ganun? Nagkaroon yung context? Na may pa- ganong eksena? Na nagkita sila pagkatapos ng field proposal? Hindi, yung as in talagang nag-no tapos, yung Ayun, series pa lang, Big Bang. Hindi pa ako hindi rin kasi ako mahilig manood ng melodrama. Ang sarap ng buffalo. Anghang, no? Ang sarap ng New York buffalo. ibigay nyo na sa akin yung salted egg. Ang sarap. Gusto nyo maanghang. Gusto ko rin i-try itong ramen na to. Paabot nga. Sa mga ayaw ng maanghang, approve ang salted egg. Chow Chow, natikman mo? Hindi pa. Ay, oo. Pero sa Yes. gusto ng manghang, pasok talaga. Ang mainit pa, grabe. Hindi siya maanghang na hindi ka nakakain eh. Parang maanghang siya na Oo. nakaka-excite. Ako actually, pinapartner ko siya dun sa mga hindi maanghang kasi gusto ko yung flavor ng hindi maanghang like Xiao Kao. Pero gusto ko rin yung cake. As someone na medyo mahilig sa spicy. Ang tipong naangangan ka. Natatakot ako ito yan, di ba? Parang naangangan ka tapos na-energize ka lang. Yun yung gusto ko Hindi, ganito lang naman ginagawa ko Ang term dyan. ko nga lagi ay kick lang. Kasi ako naman zing. Ako gusto ko yung ginagawa ko lang sa luto kong anghang. Naglalagay ka Ano lang yung ng maanghang, hindi mo mararamdaman sa bibig mo, pero Hindi nagpapawisan yung... maanghang ka magluto. Hindi ka Maanghang ka magpaminta. Maanghang ka. Itong Okay Xiao daw. Kao may paminta. Little spicy. Pero hindi siya yung anghang na makate sa... Nag-isa tayo, ano. no? Nag-isa tayo. Next question. Next question. Pero ang ganda nun. Kasi nahihimay. Kung Para valid itong reason. look na ito nahihimay. Feeling ko, ano naman yan, valid yan kasi mga ganyang bagay, subjective. So kung nag-aaral pa kayo, ibig sabihin, Hindi pa talaga. possible na wag muna talaga. Follow-up question. Grade 2 po kami. Oh no. So it's a no.
Basta. Tonkatsu sweet soy. Tripan mo? Lasang ano? Taiwanese. Lasang Taiwanese. Nakatingin ka ng Taiwanese. Lasang ano? Pero Chinese chow kao siya. 5 seasons. Ito na. Yung mga yung Grabe, ano, naka-ano na Aubrey, ako, kasi ano eh. Pobre. Yung mga spices ng Chinese. Di ba Mm. ganito yung ano, yung pamintang incheck? Yung iba-iba yung nasa loob. Hot star ganito din, di ba? Medyo hot star nga siya. 5 Kasi seasons feeling ko nga yan. kaya siya parang hot star kasi di ba coated siya sa labas. 5 spices yun. Spice. Doktor, walang anghang nga eh. Ang sarap ng Quinzilla. Hello po. Para kilala ko na agad to. Basahin ko sa inyo yung unang line, tapos sabihin nyo agad, parang kilala nyo na. Hello po, I am 4th year BS Psychology student. Okay. Nawala na yung pangalan. Hello po, I am a 4th year BS Psychology student. Normal po ba magka-crush ako pero minsan nagiging extreme na po to the point na iniisip ko na po na gusto na din ako ng crush ko. So, yun nga, crush mo nga siya, kaya kami ganyan. Normal siya. Ano yan eh? Siya yun. Delusion. Siya yan. Delusion. Illusion. Illusion. Nagre-range lang. Medyo ano na to Technical. Technical. Mag-gauge tayo between illusion and obsession. Okay? Obsession! So kapag obsession kasi, you can stop thinking about the person. Unless, if-follow up mo siya ng isang action na uulit-ulitin mo to satisfy the Feeling ko nga may obsession. possible nga na parang signs of narcissism siya. Pero feeling ko kasi hindi lang din ito ang pet peeve. Pet peeves ni Javen. Dahil sa may Serious may ka harmony talaga. dyan. Pet peeves. Minsan, hindi tayo ganun ka-truthful gumamit ng mga words. Kunwari, minsan, naiisip ko na gusto ko siya. Normal lang naman magka-fantasy na ganun. Hindi naman siya parang clinically wrong or talagang may Alarming. intention ka ng masama na ano na yan, obsession type, ganun. Feeling ko lang na nalilito lang sa paggamit ng term na parang sabi niya kasi nagiging intense, nagiging extreme eh. Normal naman na ma-fantasize mo yan. Lalo na na sila. nasa, oo. Magiging illusion siya Hindi if na, may gusto nagkakaroon lang. na kasi ng belief. Possible din kasi na na nami-misread mo yung yung mga nangyayari yung situations eh. Maaring nice ang person. Pag ikaw talagang Kaya niya nga nagpapadala ka. nagustuhan eh, kasi nice. So kung may limerence, 'di ba? Na nice na yung tao, dagdagan mo pa noon, karon ka ng false na understanding din. So siguro ito payo ni Raven. May mga segments talaga ako dito eh. Kung gusto mo maintindihan yung emotions, yung feelings mo sa isang tao, matuto kang tanggalin yung feelings mo pag iniisip mo siya. Maging critical ka muna, maging logical ka muna sa mga bagay-bagay. Kasi mahirap ma-confound ng emotions eh. Yung emotions, dadaling ka lang yan sa kung saan mo gusto eh. Pero kung magiging, ka muna, di ba? Critical ka muna, head first. Di at least mag-gauge mo ng maayos para hindi ka nadadala sa mga maling lugar. Baka mamaya mag-propose ka ng will you be my girlfriend bigla dyan tapos Hala, hindi ka sabi niya- mapansin, di sabi ba? niya, hala, Worst sino of ka? the worst, baka maging villain ka sa movie. Ito. Sir, paano po kapag ini-imagine ko na isda ako tapos kawali siya tapos niluluto ako sa kanya? Ano yan? Gawin mong story pasang sa Pixar. O kaya, Pwede yan sa Wattpad. hindi, o kaya yan. Yan yung ipaano nyo sa AI. Oo. Patuloy nyo sa AI. Ako ang isda, ikaw ang kawali, naluluto na ako sa'yo. Init ang ating pagmamahalan. Walang mantika. Dikit. Perfect combination. Pero siguro to end, Carbonara. kung tinatanong nyo na normal, yes, normal siya. But again, normal doesn't mean that it's wrong or Umiisip right. niya lang naman eh. Okay. So normal nga siya. Typical siyang experience naman ng karamihan. Yung Feeling ko fantasize ano yun naman eh. Parang nagbabaka sakali ka kasi hindi ka naman magkaka-crush without probably the intention na mag-level up. Siguro kahit hindi man maging kayo, 'di ba? May stories, may fantasies tayo bago matulog eh. Katabi ko si Sana. Ako wala. 'Di ba na ano yung next step ganito ganyan and then
dahil may crush nga tayo, we're hoping for that. Meron tayong expectation. So, nakabantay tayo doon sa mga kilos nung crush natin na dati, Normal. same lang naman, Mm. normal. Pero ngayon dahil Nagkakulay na. kinukulayan mo na. Mm. Same yan sa ano eh. Pag may kagalit ka, Mm. normal lang naman. Pero wala, lahat ng kilos, ano, May kulay. oo. Yun talaga, emotions na kasi natin yun. Yung nagpe-play doon. Hindi na siya talaga kung ano yung factual na nangyayari. Nalimutan ko yung tawag sa phenomena na yun eh. Pero pag yun sa mga kagalit, minsan, may kagalit ka, tapos, may isang person, tapos, pasa kayo ng report ninyo, printed. Tapos di nyo na-print, di babagsak kayo lahat. Tapos magagalit ka sa kanya, siguro may galit ka sa akin, ganito, ganyan. Sama-sama mo talaga, pinagplanuhan mo yan, ganyan. Minsan kasi, wala namang ill intent, wala namang menace, talagang, alam mo yung 2 gig moments lang talaga. Madalas 2 gig moments lang, tapos tayo, dahil naka-forward tayo sa sarili natin perspective, kala natin, kinakalaban na tayo ng ibang tao. Hindi ko matandaan kung anong principle yan eh. Self-defeating. Hofstadter principle. Hindi ko alam. Pero- friend defeating. Ang nakikita ko doon, maano rin kasi tayo sa pattern. So parang feeling natin lahat ng mga bagay, connected siya all the time. Mm-mm. But yes, Decipher natin yung mundo. we learn from patterns pero hindi ibig sabihin na may mga bagay na nangyayari ng paulit-ulit. Iisa lang ang rason. Tsaka kung magpa-pattern lang at magpa-pattern lang din tayo, gawin nating scientific, gawin yung isang taon, isang dekada yung pag-trace mo ng pattern, hindi yung sumunod na 2 araw lang. And Akala mo objective. yun na yun, di ba? No? Objectivity number 1. Kasi, di ba, Tsaka kayo mga 4th year kayo. Isipin nyo muna gumraduate kayo. di kayo... Crush. Nung crush. Next question. Hot topic ngayon. Broke boys don't deserve no pussy. How does this, in your Girls na lang, opinion, affects modern dating? Why do you think so many people are very affected by this phrase? Western standard yan, nagmamatter lang yan para sa mga taong nasa same scene, nasa mindset na ganyan. Yung mga, ano yan eh, parang nasa gang hustler perspectives yan eh. Hindi alam ng mga nasa academic yan. So, hindi ba matter sa kanila yan? Hindi alam ng mga taong, alam mo yun, nasa advocacy sila, nasa iba yung linya ng buhay nila, iba yung trajectory nila. Hindi siya magmamatter. Hindi siya magmamatter sa certain type of people. Meron, doon lang ang ano niyan. Ano yan, yung ganyang perspective, if gusto nyo na ganyan, nagpapatalo kayo kung i-entertain nyo yan. Ibig sabihin, apektado ka. Ang naalala ko dyan yung pinanood nila Jet nung nakaraan, yung Materialist, na ang jowa niya si Captain America at saka si Reed Richards. Sinong Reed Richards? Pedro. Pedro Pascal? Mm. Oh. Nasa Chris Evans. Ano nangyari doon? Meron siyang long time boyfriend na in love talaga sila. Kaya lang dumating sila sa point ng hindi na nila kaya i-prolong yung relationship or basically naghiwalay sila kasi hindi sila thriving pareho financially. Parang hindi nila ma-achieve yun, yung part na yun. Tapos yung girl, Ang lalaki sa ba nasa partner. arts? hindi, into acting. Ayan, Arts. Mm. Tapos, yung girl, supportive naman siya initially, kaya lang may mga practical needs. And Parang House of Us. Hindi Medyo ko alam. ganun. House of Hindi, Us. yung tipong parking. O doon na tayo sa labas mag-park kasi mura. maliit na bagay. Ganyan. Libre, ganun. So, Mm. parang So, napapagod ayun, na babae yung ganun. mabuhay yung babae in that way. No? Parang naisip niya na, baka kaya pa nating lumawak eh. So, yun. Basically, nag-break sila and then nakamit yung girl ng mayaman. Pero actually, hindi naman sinadya. Hindi naman sinadya sa story. Kasi ang pinaka-job ng girl is, ano siya, which is uso nga yun ngayon eh. Taga-match siya, matchmaker. Professional job sa New York. Ganon. Kasi hindi siya application. Literal talaga na siya. interview niya yung tao, lahat. Halimbawa, 100 tao, tapos tsaka siya magmamatch dito. Siya yung magsaset up ng date. Mm-mm. Kung halimbawa, sasabihin mo lang sa akin, ito yung profile ng gusto mo, siya yung maghahanap nandun sa roster na meron sila. So, ayun. Lungkot sa New York, no? Kailangan nila ng ganun. Mm-mm. Tapos yun, parang isa sa part ng roster yung guy and then siya yung natipuhan. Kasi parang nag-get together din sila, ganyan, pero siya yung natipuhan. But, the good thing about that,
is na-realize niya after some time na hindi niya kaya magstay with a guy na yun, well off, and at the same time, mahal naman siya, gusto siya. Kaya lang, ayun, parang mababalik pa rin siya dun sa ex, tas parang may moment na binalikan nila yung naging issue nila. I don't know, ano bang naging ending? Hindi Naging ko rin sila? alam eh. Nakalimutan ko. Kasi- Lumaman ba si unang guy? Hindi Hindi. pa rin. Ano nga siya, parang into Broke guy? passion. Broke Hindi naman siya broke. Hindi, broke. Broke siya. Mm. Kasi ang ano niya, syempre ang acting hindi naman regular. Mm. Tapos nagwe-waiter siya. Mm. Tapos Hustler siya. hustler, kaya lang talagang sapat-sapat lang. Mm. So, Mhm. ayun, mukha siyang broke. Alam mo yung laging tipid type of guy, naka ano lang siya. Ito yung in-argue ko Dead space. dyan na parang yung wedding vows, di ba nga, for richer, for poorer, for better, for worse, for in sickness and in health. Ngayon, feeling ko, hindi tama yung broke boys. Don't deserve girls. Oo. Kasi, darating sa point na meron kang mababa ka, di ba? Na wala kang pera, wala kang motivation, lahat. May low point yung lahat ng tao. May 0 days tayo, homie. Yes. 0 days, homie. Pero it doesn't mean na, wala ka na. Trabaho. Hanggang dyan ka na lang, boy. Hindi naman ganun iwanan na kita o kaya masyado kang malungkot, iwanan na kita o kaya hindi mo ako nasasatisfy ngayon, iwanan kita. Hindi ganon. So, it's about feeling ko iba pa rin kasi yung broke na walang pera sa broke na Broken na tao. ayaw magtrabaho. Oh, broken na tao. Broken Mayroon siya. pa yung broken na tao, nuwari, galing sa depression. Mm. Oo. Yung, na wala na siyang ibang tao sa buhay niya. Kasi may mga mahihirap, may mga broke na tao, pero nakikita mong striving sila. Ibig sabihin, at the core of their personality, Striving. hardworking sila. Hmm. Ibig sabihin, naghihintay lang sila ng proper opportunity. Ngayon, nasa sa kanila na yun kung i-grab nila or hindi. Nasa partner Mm-mm. kung pagkakatiwalaan mo yung potential. Yun kasi yun, like, until it's there, it's always going to be a potential pa lang. No? But it doesn't mean naman na hanggang dun lang. Pero syempre kasi, sa end naman dun ni Anne Hathaway, may Anne Hathaway ba yes, yun? Anne Hathaway yun. Pagka, Hindi. kasi ikaw personally, di ba, parang may mga gusto ka ring mangyari sa buhay mo. And, Ay, oo nga. Anne Hindi, Hathaway. Dakota Johnson. ay, oo nga, dako. Si ano yan, si 50 Shades. 50 Shades. Sorry, At saka si Dakota Madam pala. Web. Oo. Madame Web. So siguro, kasi nasa lowest point din si Dakota. Dakota, Si girl. Si girl doon. So, Hathaway, ano ba yung... Parang hindi ka pwedeng magreklamo ng kahirapan sa partner mo kung nandun ka din. Hmm. Oo Na naman. may fault ka din, tapos parang Oo. inaatang mo sa kanya yung pagbaba ng buhay ninyo pareho. Heartbreak ko kasi yung ganyan eh. Na parang yung konsepto ng out of my league. Na parang hindi ako sapat, hindi ako mayaman enough. Hindi mataas yung esteem ko pagdating sa ganyan. Kaya pala defensive ka na, bibili lang ako pagkaya ko na. Kasi parang parang ay hindi ako papansinin itong babaeng to, ganyan. Pinansin ka naman. Hindi ko kasi boy. Nainis nga sa'yo eh. Kasi wala kaming ref, ganyan. Napapansin. Edit out. Hindi. Ang problema kasi doon, Di bumalik sinabi ako. mo kung kailan kayo na. May rep na ako. Rep na ako. Buti na lang, di mo sinabi wala kayong rep dati. No? Kaming rep. Pwede ba yung pitchel nila, lalagyan na ng steak, Okay lang. Tabo. Gusto mo, Yung pantakal ng yung tabo ay yung baso, cup Cup noodles. noodles. pwede. Okay lang. The 20 years ago. Pero may figurine sa loob ng bahay. Si Jay. Jollibee. Oh, yaman nyo. Meron kayong mga mga lanyera. Na, pang Lanyera leche lang, pang plan. leche. Lagayan ng mga lagayan ng sabaw mo. Lanyera. Lanyera. Okay na, pwede. Functional. No? Tapos, Tapos yung kutsara at tinidor nyo, iba-ibang fast food. Tapos sinuhugasan nyo lang. Yung naabutan nyo ba yan, yung dulo? May mukha ni Jollibee. nabula. Na. Na, Dulo ng plastic may na ano. Diba, May plastic.
Kahit na yung sa... Yung plastic talaga, yun may Kahit uuwi yung mo. bakal may Mm. mukha ni Oo, may mukha. Jollibee. Yun yung sinasabi ko. Pag ganun sa CR nyo, 1.5 na butas-butas yung shower. 1.5. Di ba, bote, ito. Yung bote, gugupitin mo dito. Tapos may Tapos mga lalagay mo doon. Butas-butas ganyan. Uy, niregalo ko nga kay Christian, ganyan, ni Red Horse. Ano naman yun? Pan-display naman yun. Ayun, pareho lang yun eh. Hindi, wala nga tayong shower Sabi sa'yo, head. mauubos yung carbonara kasi pagkasarap. Wala nga tayong shower head. Ngayon nga, no? Pinakamataas na gripo. Lagpas tao. Pero going back dun sa question. Ano ang question natin nga? Yung ano daw yung Broke tingin sa... boys. Broke boys. Pero, siguro, ako naman, kasama na walang context doon. May context pala yun sa streets pala yun, whatever. Oo. Pagka... Kaya kami that rich phrase, boys eh. Oo. Paano Wala ba? na ako sa Somehow, carbonara. Gusto ko pa. Sarap. titingnan ko siya in a way na parang ano, it's more of capability rin. No? Parang if kaya mo na bang pumasok sa relasyon. Ganon. Pero, yun nga, kasi ang sinasabi mo naman, magkaiba kasi yung marriage eh, tsaka relasyon. Sa akin Iba yun. Pero kung date to marry ka, pwedeng medyo sundan mo na yung prinsipyo na yun na regardless, no, for richer and for poorer. Yung mga mga stories sa Facebook na ina-check Sa date to marry dapat eh. Oo. Ano yan? mga video sa Facebook, mga Dharman, ganyan. Di mo Biglang ba alam yumaman. na ako ang Ako CEO? ang CEO. I own this bank. Wow. Pero kung liliterally natin yung Ganun literal ko siya itong tinake. ito na broke Broke boys boys. don't deserve. Yon. Women. Hindi, kung literal talaga. Ibig sabihin nun, wag kang makikipag-sex kung wala kang Kakayanan. kakayanan. Hindi kasi sex yung translation yun eh. Babae, women. Hindi nga, kung liliteralin mo. Wala kang kakayanan. Kung liliteralin mo, parang sabi nga ng mga magulang kapag nabubuntis ang anak nila, walang trabaho yung asawa mo. Papakain mo yan. Hindi nakakain ng pagmamahal. Papakain na ng kabaw. Diba? Kasi sasabihin, Joke lang. paano kayo mabubuhay? Ganyan, di pa tapos yan, blah, 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 ganito, ganyan. Bubuhayin Mahal ko mo po kami. ang anak nyo. Bubuhayin niyo po kami. Kasi Diba? family kayo. Mahal ko po ang anak nyo. Hindi nakakain yung pagmamahal. Which is, True. true. Practical sa practical na na standpoint ng buhay. Ganun talaga. Hindi kasi talaga pwede. Pero minsan naman kasi angasan yan yun yung term na ginamit niya kasi yun yung nagko-context sa akin na broke boys eh. Eto believe ako sa mga sa mga hustler na benta ng ganito, benta ng ganyan, yung mayaman umangat sa buhay. Pero minsan kasi yung mga sumusunod sa kanila, mga bata pa, tapos minsan din, gusto lang nila ng look, forma lang lahat yan eh. Yung Nag-hustle sila pang forma din. tapos mukha pa rin naman sila. Basahan. Oh no. Ayun, pero yun, yung ideya nga ng broke boy, bakit pag ikaw ba may pera ka, sa'yo ba galing yung pera na yan? Baka naman allowance mo yan, tapos sabi mo ngayon. So Para sa usually, mga bata. lingwahe ng yan, estudyante yan eh. Lingwahe ng mga bata pa yan eh. Broke families. Oo, kasi kung ideya ng broke boy, hindi, bibili muna ako ng TV. Diba? Babayad muna ako ng renta, hindi mahalaga yan. Pero kung titignan natin yung kwento ni Elsa at Lando, Ito ay broke kwento boy ng siya, galing sa... pero nagmamahalan sila. Yung babae, nag-adjust, bumaba doon sa level nung At masaya lalaki. silang dalawa. okay lang yon. Pero, siguro ang tinitignan ng mga tao, practically speaking nga, huwag kayong mag-anak. Hindi naman sila nag-anak. Kayong magtiisan. Maghirap kayo dyan, okay lang. Magmahalan kayo, okay lang. Ang pinaka nirarant kasi ng mga tao, pag nanganak ka, nag-anak kayo, tapos mahirap Damay. kayo, May isang kawawa yung bata. human Perpetuate beings. na naman Yes. ang kahirapan. Ito, ikaw magbasa ng next question. Benji, balita ako may gusto ka daw kay A. Umamin ka na, matatapos na ang school year. Yak, Sino yak, nga yak, A yak, yun? yak, yak, yak. Sino si Benji? Si ano yan? Alam ko. Kasi iniisip ko lower year kasi tirador ng lower year. Pag lower year, Sino? Hindi na, weirdoan niya kasi ano yun eh. umamin ko na daw, Benji, matatapos na yung Mamin school ka na, year. boy. Hindi nga lang yung Malapit school na. year, matatapos na kayo mag-aral eh. Kaya nga. Go mo na yan, boy. Wala na akong Gusto mo kakilala kami na influencer. magsabi dito, Benji, ang crush ni Benji ay Si. May Hindi naman may ako takip nakita. ng logo ng Wingsila yung bibig natin.
tunog ng manok. Grabe naman sa all caps, no? Sumisigaw ba tayo? Really need lang po for our research sourcing respondents. Since interview type rin po sa inyo, binabayaran niyo po ba sila for their time as type of compensation? Thank you in advance. Genuine question po. Ganito yan, mga kapatid. Dito, secret. Pero ganito yan. Sige. Hindi, wag niyo ikumpara kasi magkaibang bagay. Magkaiba ang research endeavor sa entertainment. Ngayon, kung may mga compensation na yun, depende yan sa kung saan siya gagamitin. Kung ano yung pag-uusapan, kung may mga pipirmahan, magkaibang bagay kasi yun. Ngayon, wag niyo siya ikumpara kasi magkaibang bagay siya masyado. Tapos baka ma-mislead kayo. Baka mamaya itawid nyo sila sa isa't isa, i-confuse ninyo. Ayun. Hindi, ano naman, ito naman ang similarity niyan. Nakadepende yan sa gaano yung demand. Okay? So for example, if your respondents, yung hinahanap yung respondents Very rare. ay madaling mahanap, Yan. papabayad ka? O sige, try muna natin yung mga hindi nagpapabayad. Diba? Yung mga malalapit lang, within reach, Available. friends ng co-researchers mo, yung mga ganyan. Mga upwards, ganyan, Yes. kapitbahay nyo. Ngayon, kapag na-exhaust nyo na yun, tapos kulang pa kayo isa, tapos deadline na, ganito, ganyan. Merong isang willing, kaso malayo. Ang problema lang niya is pamasahe. Pamasahe. Hindi naman naniningil. Pero pasagot lang ng pamasahe. Ano yun? Courtesy na yun. Diba? Kasi either kayo ang pumunta doon, kung kaya nyo, mas mahal, or sila yung papuntahin nyo. Ay, may Pero may concern magsasagot ako kayo dyan. dyan. May ako. May hinanaing ito. Mga pet peeves ni Raven. Ito na. Siguro sa akin, bilang mga researchers, huwag nyo gawing transactional yung pag-take part ng mga tao na yan sa research ninyo na kailangan namin kayo para sa respondent yun lang. Hindi, kasi ilalatag nila yung buhay nila sa inyo. Kaya nga considered sila as co-researchers. Or ano sila, tawag dito? Hindi sila respondent, participant sila eh. Kasi they take part dun sa research. Co-researchers din sila. Source sila eh. Siguro yun lang. Parang nalulungkot lang ako kasi Lalo very na sa transactional quali. eh. Lalo na sa quali, considered as co-researcher ang respondents. Respondents. Na nalulungkot ako dun sa nagiging shift ngayon na ginagawa niyang transactional na Wala kasing... hinubad ng tao yung lahat ng defenses niya eh. Walang puso kasi yung research, lalo na kung academic requirement. Oo. Depende sa tao. Depende sa kung paano fina-frame ng mga professors din sa Oo. kanila na, ito, yung research, nung isang araw may kausap ako estudyante. Sabi ko, it's a good topic. But the problem is, pag nalaman nyo, anong pake natin? Diba? So, hindi lang siya, ang sagot niya kasi, sabi ko, bakit nyo kailangan malaman yun? Ang sagot niya sa akin, kasi hindi natin alam. So walang Knowledge research ka pa. about dito. Oo, walang research about dito. Sabi ko, sige, bigyan mo ako ng rason or bigyan mo ako bigyan mo ako na anong gagawin natin Sa data. kapag nalaman na natin yung reason na yan. Wala siyang maisagot. Sabi ko, pero pag nabigay mo, open naman ako eh. Alam ba, nakapagbigay siya, nakapagsabi siya, okay, sige, go. Wala. Nagpiga na siya buong gabi, wala. Diba? Ibig sabihin, nagre-research tayo hindi lang para chumismis or for academic requirement. Nagre-research tayo para may mag-progress, either yung society or yung scientific knowledge o kung ano man. So, ethically speaking, when it comes to compensation, as long as the amount is hindi siya makaka-apekto doon sa performance. Okay? So, for example, sobrang sensitive ng topic, libre. Okay? So may mga parts dyan, possibly lang, hindi ko sinasabing lagi. May mga parts dyan na, itong question po ayoko sagutin. Nabigyan kita 1 million. Kwento niya lahat. Baka, mag-imbento pa siya. Para mas dramatic. Lalo na sa experimental, yun ang problem. So, ethically speaking, although walang range, walang amount basta kung ano yung effort, yun yung ibibigay mong tamang compensation. Usually nga, yung mga nagsasurvey halimbawa na anong station po napapanood nyo, blah blah blah, ganito ganyan. Ballpen lang. Pamaypay. Ganun ang pinapamigay nila. Ayoko kasi ng nawawala yung tao sa research eh. Simpleng nga lang tubig. Diba? Pagdating, Painom lang eh. painom.
Hello po, merienda. kamusta? Okay ka po ba? Mainit sa labas, So no? hindi nangangahulugan din na walang compensation, walang siningil na pag-usapan yung walang Okay na bayad. yun. Wala na rin kayong ibibigay na even refreshment. Huwag kayong maging, the remote. Oo. Pero yun lang nalulungkot kasi ako na nawawala yung interest sa tao, nawawala yung tao dun sa research. Nagiging, ikaw ang data mo, tinatrato yung participant mo na maghuhubad ng defenses niya para sabihin lahat ng mga experience niya, insecurities and whatnot eh. Ang laking bagay nun eh. Tapos, Kunin ko na to ha. mm. Ang laking bagay nun, tapos ganun lang. Mm. Tapos hindi ka pa mababother na, okay, tapos na po ang research namin, ito po siya, para po mabasa ninyo. Hindi, wala man lang communication afterwards. Parang, nagpasalamat ka para lang sabihin yung salitang salamat pero hindi ka talaga thankful eh. Ewan ko, siguro, ano ko lang to, ito nga ako, di ba, mga cents. pet peeves, Ah. 2 cents lang. But yun, ang gusto ko is ayokong mawala yung humanity side. Kaya pag gano'n din, ito, Kasi nga nagre-research tayo sa kapakinabangan ng tao. kailangan yan, di ba? Parang ano ang benefits nasa ethics natin yan eh. Di ba? Ano yung beneficence hindi lang ng tao, pati ng society. Sabi din, di ba, dapat sa psych, nagbe-benefit ang society. Mm. Kaya, siguro may mga, lumalapit sa akin, magpapa-advising, sasabi ko. Medyo nabablock sila siguro ng tanong ko, pero hindi ko naman intention yun. Gusto ko kasi maintindihan kung bakit nila gusto yung mga topics nila eh. Talagang, pag tinatanong, ano gusto mong malaman sa participant mo na yan? Hindi kasi pwedeng curious lang kayo. Oo. Part 1 yun. First yun. Mm. Pero hindi sapat yung curious. Gusto ko lang malaman. Chismosa ka lang nun. Ah. Yung kailangan, ano yung siguro heart more advocacy doon sa certain topic na yun. For example, if you're planning to do a research with indigenous people, you have the heart for them. Mm. Diba? For the oppressed, you have the heart for them. For the students, you have the heart for them. Kasi sila yung magbe-benefit eh. Kaya nga, lalo na sa quali, kailangan may reflexivity ka. Nakaka-relate ka doon sa inaaral mo. Para mas may proper lens ka sa pag-interpret. Hindi ka mamimislead. Yes. Tama naman yan. Hindi, ganun din naman ako ngayon, no? Katulad din kay Javen. Ngayon nga, pero recently, lagi ko namang nare-remind yung mga tao na babalikan nyo yung mga respondents nyo. Oo. At during the data gathering procedure, sabi ko, pero syempre, yun nga, may consideration kasi estudyante pa lang sila, wala naman silang kakayanan na talagang mag-compensate ng significant, if that's the right term, 'di ba? Pero sabi ko nga, konsiderasyon. Kung alam mong wala kayong budget na magbigay ng mga token or pamasahe, kayo na lang yung pumunta. Pwede daw po ba token ng Tom Sawyer? Pwede. Tapos, yung basic decency, basic na pagiging tao lang din. Kung ilalagay nyo yung sarili nyo na kayo yung respondent, what are your expectations? Paano mo gusto matreat as participant? Siguro ganon, no? Parang for lang. Hindi naman para ma-pressure kayo na gumastos, no? Pero kayo ang may kailangan sa kanila. Yes, Kaya more than alagaan nyo anything. sila. May dyan eh, may ganda ako example dyan sa Patoken. Talagang natuwa ako sa grupo na to. Grupo ng estudyante before. Dahil wala silang means magpatoken, nagpe-prepare sila ng food para sa participants nila. Ako natuwa talaga ako doon kasi heart yun eh. Nagluto talaga. Nagluto talaga, nag-prepare talaga. Tapos hindi nang, alam mo yun, hindi sapat yung pera para mag-token ng, o kaya mag-monetary. Pero may sapat naman para makapag-prepare ng maayos at dissenting food. Pero pwede rin kasi yung pan-token, Wingzilla. Yes. Isang voucher. Ah. Pero wag isa lang. Siyempre malulungkot yun kumakain mag-isa doon. Diba? So yun So, yung magandang pan-token. Kasi refresh na sila, busog pa, di ba? Lahat. Kami na, ang sarap kumain. Sige ha, magkikwento ako. Ikaw nakakasarap siya sa usapan. Oo. Parang 2 hours lang ata doon. Pero kailangan matapos yung interview. Last. Ano ang gagawin mo sa taong sinungaling at mapagpanggap? Anong gagawin ko? Bakit? Ba't ako? Bakit kailangan may gawin ako sa kanya? Kaya nga. Sino ba yan? Bakit kasali tayo? Huwag tayo nakikisali sa hindi naman tayo kasali. Nadamay kami. Hindi, kasi ano daw? Sinungaling ko.
at Hindi, wala. mapagpanggap. Wala kang dapat na business sa kanya kung ganyan pala siya. Tama. Do not Wala kang engage gagawin sa kanya. Mas magandang tanong, ano yung gagawin? niya sa'yo. Ano yung pwede mong gawin kapag may sinungaling at mapagpanggap? Siguro Lumayo anong ka lang. gagawin pag ikaw ang naging Pag sa, sinungaling ano, nga. object ng pagsisinungaling at pagpapanggap. Pag in-entertain mo, nagiging ano ka na-engage ka. So, siguro wala Actually, entertain. parang sa bullying, di ba? Pag reactive ka, Yes. target ka lalo. Hindi, hayaan mo. Anong gagawin mo nga naman sa taong Block mo lang, sinungaling actually. at mapagpanggap? Sinungaling at mapagpanggap. Then, pero ano siguro, kaya siya natutorn. Possibly may May heart puso siya siya. for I can fix him or her. Ganun. Moment. Yes. So, may ganun eh. May yung mga taong broke, may tendency silang mga elam sa buhay ng iba. Broke Pansin talaga niyo? o broken? Broken. Broken people look Look for... finds or Don't looks deserve. for broken people. Ah, Na, kasi nga parang for escape din. parang hurt people. Hmm. Hurt people Oo. lang. Pero hindi Why naman. people hurt people? Why- Hurt. Why are you? Siguro ganun, sa light na ganun na parang, anong gagawin ko kasi she's a close friend of Dating the mine. gangster. Importante siya sa akin, pero ganito siya. Sige, Ay, ganun na lang. Sige. Not Like, very good okay person. naman, I see potential sa connection namin as friends. Kaya lang, I can sense some lies. Or baka and naman parang pretentiousness. okay naman tong person to, the potential, the capacity to become a good person, pero ayoko lang na nagsisinungaling siya. May Parang ganon. ganun eh. Not necessarily naman na romantic relationship kayo na Yes. parang tigil mo na yan, boy, ganun. Ah. Kasi inisip niyong romantic, may naisip kayong tao, no? Wala. Hindi. Wala. Ako meron. Hindi. Feeling ko, hindi na, parang, we're not in the position to tell you na, hindi, cut off mo agad. Hindi Oo. agad. Hindi agad Pero, lagi mong lilimitahan yung sarili mo. Walang problemang tumulong. Pero lagi mong lilimitahan sarili mo hanggang kailan. At to what extent? Yung itutulong mo. Oo. Hindi ka Hindi lang tutulong yung- para maubos ka. Hindi lang yung extent ng amount, but also yung extent ng Intensity. time. Okay? So parang once, twice, thrice, ayaw makinig. Minsan papahinga ka lang muna isang linggo. Di ba? Wag mo munang papuntahin yan dito. Makulit masyado. Okay? O kaya ayaw ko munang kausapin, makulit masyado. Baka makapag-reflect kasi yung other party. And after that, usap ulit. Pakiramdaman mo, ganun ulit, edi try ka ulit. Pero pag sa tingin mong nagte-take na siya ng emotional toll, nare-reach mo na yan, di ba? Unahin yung sarili. Di ba? Unahin mo ang sarili mo. Ako naman Napaka-cliche eh. muna. Pero, di ba? Cliche, pero totoo eh. Bakit kailangan mo stressin yung sarili Hindi mo mo? kailangang maubos para sa ibang tao. Yes, if you can get out. Pero may mga instances naman Na, na hindi ka makaget out. What if pala, grade 3 pa lang siya, tapos nanay niyang nagpapaaral pala yung sinasabi niya. Okay. So, depende lagi. Walang isang tapos, nagsisinungaling, yung pamasko di binigay. Ganun pala yun. mapagpanggap, anak mayaman tayo, tapos, bilan mo ko Jollibee, wala tayong pera. Diba? Hindi. Diba? So, kanina nga dinidiscuss ko sa mga interns na yung choice theory na parang hindi mo makokontrol yung ibang tao eh. Sarili mo yung pinaka may control ka sa sarili mo. 'Di ba? So pipiliin mo lang na paano ka magko-cope kung gusto mo magstay. 'Di ba? It's either you tolerate or you move out. Ganun lang naman eh. Kung if you choose to stay, shut up. 'Di ba? If you choose to stay, manahimik ka, wag ka magreklamo. Injure mo. Oo. Siguro ano din, pero yung pagrereklamo kasi parang sometimes call for help yan eh. Or parang magrereklamo ka para ma-appreciate ka. Parang, ba yan, grabe naman to, ganyan. Gusto mo lang naman din na minsan ng appreciation kaya nagre-reklamo eh. Na kita mo na demanding yung trabaho mo, demanding yung ginagawa mo. Want to be appreciated, kaya ka mag-vent out. Kaya mo siya sa kaya mo, pero minsan kasi, di ba, caught up tayo sa sarili nating circles. May tendency tayo na maging mag-cut off. Other words for cut off. For lack of a better term. Bridges burning Burn in the bridge. town. Ha? Magka- Burn Basta parang bridges. Mabilis mag-deflect parang ganon. Disengage. Move away. Avoid. Tao ba to?
Avoid. Ilang syllables? English. Hindi. Basta, Basta yun. What You get the means. point. You get the point. Hindi daw. Kaya niya. Kaya niya. Kaya niya. Nakikinig dito, mga matatalino lang. Wala akong marinig. Nasira earphone ko. Mga nanonood dito, mga marurunong. Kaya ang dami nasiraan ng earphones habang pinapanood tayo. Charot. Mga marurunong mga nakikinig dito kasi yung content namin ko ano yung sabi namin. Dami magulo. Kailangan ikaw na mag-ayos sa isip mo. Biglang na-mute. Biglang na-mute. Pagtripan natin si Rosman. So, yun. Ganyan ka magsalita, Bi. Natural eh. Oo. Ikaw, ano masasabi mo? Saan? Doon? Ako, madalas ko tong stance sa mga bagay-bagay eh. Initially talaga, benefit of the doubt ang stance ko. Actually, Kasi, yun nga. Pero, halimbawa, pag palagay nating proven or talagang very obvious na may lies and pag-pretend. Siguro the first thing that I do personally is to talk to the person privately. No? Siguro yun yung word, talk. Just talk to the person and try to open mo yung idea na may na-observe kang ganito. Because, babalik dun sa konsepto na may mga pagkakataon kasi na yung mga bagay mukhang obvious or mukhang sinasadya pero baka hindi sila aware pala na gano'n na sila or may nagagawa na silang gano'n. So, yun nga, with the context na ito ay someone na you're looking forward na magkaroon pa ng mas malalim na connection or baka friend mo na malalim na yung connection, baka kaya pa namang maisalba. No? So, ako, ganun ako. Yung lie daw is, sinabi daw sa kanya na bawal pang magfo-focus lang daw muna sa pag-aaral. Tapos biglang nag-jowa after. Oo, kaya pa rin yung kausapin. Hindi, ano yan, sabi, good in people yan. Siguro kinausap ka ni Aunt May, no? Hindi. Kinausap ka ni Ewan ko. Aunt May, Sa no? akin ganun. I remember nga na there was a time na naman. There was a time. Meron talagang time na sobrang nung college, isa to sa pinaka-remarkable na experience ko. Sa friend ko that I have to confront a friend about something. Mabigat siya. Pagdanakaw. Tapos Oo. basta yun, within grabe yun. sa circle, paggalit. within sa circle namin din yung nagsabi sa akin, nawalan ako ng gamit. Tapos ang suspetsya ng same circle na tao is our other friend within the circle. So hindi ko kaya. The heartbreak is heartbreaking. So ang ginawa ko, siguro mas matino talaga ako nun way back. What I did was Di mo to, kilala, JB. to talk to the person. Meron akong bala. To talk to the person directly. Even if for me during that time, sobrang nun, parang feeling ko makakalas ako, ganun. I really don't know how to start then, how to directly tell to the person na ganito daw kasi, I have to tell the whole story. So, hindi ko pwedeng mamask yung kung sino yung nagsabi and all kasi I have to be transparent to the person kasi I'm confirming facts And you also have to protect yung Mm-mm. ibang Yung hindi ko na nga Parties naprotektahan involved, yung ibang tao. pero siya yun. What I wanted to protect more than anything during that time was the relationship with the person na pinagbibintangan niya na kumuha ng gamit ko. So, ayun. That's successful actually. So, nakakatuwa lang. Siguro, proud moment ko rin siya sa sarili ko. And I think that tested the friendship with that person a lot. And until now, okay kami. Best friends. Grabe naman yun, ma'am. Pinagkamalan ako magnanakaw eh. May nawawala dito. So, ano to, Yung mga 360? kaibigan May mo. nawawalang cellphone dito. Nawawala yung cellphone. Bago pa yun. Tapos correct na lang yung CCTV. Ay, yung iba pala yun. Tapos, okay na. Baka hugis mo kasi. Hindi pala JB. ikaw yun. Hindi, babae yung kumuha eh.
Wait, hindi pala ikaw yun. Okay na. Okay na. Bati na ulit. Clear. Pagkatapos nyo kung ano-anuhin Friend ha. ka na ulit. Ano yung feeling nun sa end na pagbintangan? Diba? Kasi po. Kainis? Hindi, it's hard syempre kasi ang nangyari sa situation na yon is parang kinut off, yun yung right term. Parang kinakat off nila ako. Halos lahat ng kaganapan. Kanina hindi niya makaalala yung cut-off kasi. Hindi, nasabi Hindi niya. pa, Ayaw niya kasi lang. may trauma siya doon sa cut-off. Wala namang sense Hindi, yung hindi. cut-off eh. mali, Kasi mali, hindi mali. naman ako na... Hindi pa rin cut off yung term. Hindi yung cut off yung term kanina. Iba pa rin. Okay. Okay. Parang mabilis mag-deflect. Yan ata Okay. yung sinasabi ko. Mm. Okay. Ngayon, kasi sa cut off na yan, parang kina-cut off nila ako pero hindi nila magawa kasi halos lahat ng gawain, kami magkakasama. High school to Kilala nyo na kung sino kayo. Mga... ano to? High school to So, lahat ng ginagawa namin, Together. talagang mash up talaga. Pag-uusapan niyo ba yan ngayon? Oo, lap trip talaga. Lap trip talaga. Ngayon Dragonfly na siya. Sinira nyo yung motor ko 5 sumasakay doon Tapos yun, akala daw nila ako kasi parang may mga parang may bibiling motor pa nga sa bahay nun. So, nabanggit ko sa kanila yun. Sabi nila, siguro siya yun kasi bibili siyang motor May budget. May budget siya bigla bago yung motor ko nun. Bibili ulit yung bago po kasi yun. Nagawa sa inyo. Tapos, eto ang tamang ginawa nila. Nag-find your iPhone. Hindi lumabas dun sa property. Kasi sa property na may court, doon kami naglalaro. Sa barkada lang din namin. Tapos, may Sa CCTV. Maynila na pala. May CCTV. Tinignan nila yung babaeng taga kanilang bahay, taga compound din na yun. Yung kumuha. Tapos, Clear. tapos walang nagsabi sa akin talaga na, Okay hindi na. pala ikaw yun, okay na. Parang Wala kinatak lang. nila ako, tapos next week, sige, kasali Okay ka na na ulit. tayo. Ganun naman talaga yun. Kasali ka na ulit. Tato itong mga to Pero yun ang hindi nila ako makatoff kasi sa lahat ng bagay, dikit-dikit naman na kami. Kaya pala Pero no? weird. Sir, yung pera mo sir, itabi mo. Dahil basta sa ganyan. Doon ko rin napatunayan na na hindi ako naingit sa mga gamit-gamit at wala akong problema sa mga gamit-gamit. I mean, yung mahirap ako, kaya mukha akong suspect. Pero intention, anything, mga ganyan. So hindi porke mukha kang Malinis. suspect, ay suspect ka na. Minsan si Sasuke ka na. Ayun. So, yun nga. Hindi, naalala ko lang din tuloy, yung sa amin, parang tiwala lang din. More on salita lang. Kinausap ko siya. And then, I just wanted to hear directly or straight from her. Kasi sobrang close naming lahat Ako, para yung tingin ko dun sa yung sa circle na yun, para mga kapatid ko na rin. So, sobrang heartbreaking. Ayoko na patagalin or ayokong hayaan lang siya na magkakaroon ako ng parang madudumihan yung tingin ko sa kanya. Yun yung inalagaan ko talaga. Tapos nung dinenay niya, okay na sa akin. Ganun. Actually, hindi naman bumalik yung cellphone ko na yun. Sabi nga, paano magtitiwala kung titiwala? Naalala ko lang Ano pala pagtitiwala? Walang kumausap sa akin dati Kinausap ka pala. Walang kumausap sa akin dati Wala ka mature friend. Wow! As sinabi lang, Gogi ko doon kumuha. Ha? Like, minsan, feeling ko faulty na yung ganun kong attitude Na parang kakausapin ko or ganun. Kasi at times, parang di na deserve kausapin. Yan mo, cut off mo na lang, sabi nga ni Javen. Ganun. No? Parang, bala ka. Ganun. Pero ako naman yung person na ayoko natutunan ko na to ng mga, siguro, few years ago, na mahirap mag-cut off. Mahirap mag-burn ng bridges Kasi malit mundo, makikita pa rin kayo sobrang hectic niya. Kasi pag nag-cut off ka, ibig sabihin may bit-bit kang emotional baggage na ikaw lang naman magdadala. Na mababurden ka na pag nagkita kayo, maaalarma ka na naman. Tapos, Alarm. ikaw lang. Alarma, naalala mo ba yung naalala ko? Yung mga alarm ay nasa isip ko. Shake it, sweet. May i-insert nyo yun yung kay... Lagay nyo nga yun, si John Lapos Jan Lapus pinabalibag. na ginagano. Original Ayun, alarma. Ayun, hindi na rin ako magkatuloy. Parang, hayaan natin mag-fade ang mga Quits na lang. relationships. Na pag nakita tayo, oy, what's up? Okay, sige. Ayun lang. Tapos move on ulit tayo sa mga buhay natin. Kasi lahat naman tayo gumagalaw Hmm. Parang, Ako ayoko na natutunan ko magpa-hook yun up sa inyo. mag-cut off
Ng, Tao. akala. Ayan naman ang bago niyang learning. Hindi, sa akin, ganun din naman ako generally. Ako, hindi ako para magpaliwanag. Pero pag tinanong naman ako, magpapaliwanag naman ako, ba't kinat off? Pero, ayun, as Pero much hindi as ako- possible. Di ba? Ikaw na ng cut off, ikaw pa hahabol. Weird mo naman. Hindi kasi, basta parang sa end mo, ang pinaka sa akin, ang pinakamalaga. Basta sa end mo, okay. Kasi may mga instances naman na ikaw ayaw mo mag-cut off, okay lang sa'yo na chill lang kayo, ganyan. Pero sila naman na yung ayaw, wala ka na magagawa doon, wala ka ng control. So, at least sa end mo, okay naman. Siguro yun na lang yun. Hindi Ikaw, ka nagbibit-bit ng burden. ganyan. Pero as much as possible nga, syempre, sabi sa Desiderata, di nyo yun alam, no? Be in good terms with all people. Maganda yun, maganda yung poem na yun, search na, Ba't hindi nila Desiderata. alam? Di ba sila nag-high school? Basta i-search nyo. Kung alam nyo, very good kayo. Oo. O, comment nyo yung poem. Ang haba To nun. be or not to be na lang po. So, parang ganon. No? Kasi mahirap naman din nga, mahirap nang may hindi ka kabatian or whatever. Parang hindi ka rin talaga Unless totally mangingibang bansa ka. malaya. Oh, pero kasi hindi naman yung literal na physical eh. It's the emotional burden na pinakamabigat. Tapos nagpapatigasan kayo na walang nag-unfriend. Tapos yung jayabangan kayo ng post na. Oo. Ganda ng buhay mo. Magandahan kayo. Pero Post pareho kayong baon na sa utang. Edit ko talaga yung sarili ko talaga. It's a tie nasa- naman pala. Edit ko sarili ko, kasama ko si Pope Leo. Sabi ko, visiting my friend. Yan. Pero Mga Binalan ko asar lang ka ng lang. Pilsen. mga asar ka lang. Oo. maraming salamat sa Wingsila. Parang no? So nabusog po tayo ng Wingsila. Huwag niyong kalilimutan na Sige, laki i-try ng ko. ang Wingsila, no? So para naman sa mga tanong, pwede niyo yang ibato sa ngl.link/Studio ni Pochi.